Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 30 urban barangay sa lungsod ng Lawag nakatanggap ng composting kits mula sa lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. 30 nga urban barangays ti imawa ti composting kits. Manipod iti lokal na gobyerno dito yung syudad ti Lawag. Kinuna ni Lawag City Mayor Michael Marcos Kion. Arag iti nadakamat a kits kaya't usaran dagiti barangay officials tapno mapagbalin ang nagigat ti panakamanehar dagita grup sa basura. Imo na ti dito yung nadbitir ni Kion. Problema agpapanita ti panakaibilang dagitoy agsipod ta limitado laeng kadagiti urban barangays ti bakante alote mabaling nga paka-establisaran ti bukod da nga compost pit. Maiyan nurot iti Ecological Solid Waste Management Act of 2000 dagiti barangay ti makamo para iti panakamanehar ti waste disposal dagiti group sa basura. Malaksid ti panakasurot ti lintag mabalin pa nga usaran dagiti opisyal ti byproduct ti composting akasabuno kadagiti mulada. Naamuan ati kada barangay kat imawat ti 80 ket 3 a composting kit manipod iti lokal a gobyerno. Manipod dito syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Iba't ibang tulong at serbisyo inihatid ng pulisya sa isang liblib na barangay sa Burgos, La Union. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Adwa tulong tindanon ti La Union Police sa Provincial Office ngayon dauluan ni Provincial Director Police Colonel Lambert Suerte. Kabayatan tinaysayang kat a medical and dental mission can community outreach program ejay Dilas Burgos, La Union. Nang rugiti programa baban iti tree planting activity kan kalpasan na kat naisayang kat ti medical can dental mission no sa dino. Naipaayan iti serbisyo ti sangagasot kat pito a medical kan upat a pulo kat upat a dental patients. Nakaawat pay dagiti pasyente iti libre a reseta ken agas manipod iti Department of Health. Babaan mat iti project gulong ng Swerte LU kat naiwaras ti 5 kabarbaro a wheelchairs kadagiti differently abled persons ken 10 kat 8 asarokod kadagiti senior citizens. Naiwaras pay ti 3 gasot a food packs kadagiti residente. Naidonar ti 5 room notebook computers iti principal ti Dilas Integrated School. Manipod RP Agoo dahito ni Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Tupad payout isinagawa. 166 na mga mamamayan ng lungsod ng Borongan ang nakinabang. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. 166 nga pinatuuri nga tulong panghanap buhay sa ating displaced disadvantaged workers tupad program beneficiaries ang Department of Labor and Employment Dole Syudad ng Borongan. Atun kinarawat in ayuda pinansyal ang imbuhat nga tupad payout ang Dole Eastern Summerfield Office of Public Employment and Service Office PESA Borongan City nga gindumara People's Center ng Syudad Merkules, Oktubre 18. Ang nasabi nga tupad beneficiaries in mga Mulupian Barangay Hibakong ug Barangay Dibinubo Island nga nagtapos sa ira 15 diyas nga pagtrabaho kay iratagsa nga barangay Martes, Oktubre 17, kundi nan mga ini naging kabakyang nga gindudumara ang clean-up drive ay ira barangay. Nasabi nga mga benepisyaryo ang kinarawat in 5,625 pesos
nga ayuda pinansyal ngan inana atong pinakamadagmit nga nakapagdumara hintupad payout ang dole ha syudad han Borongan. Tika nga syudad han Borongan so Kaberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang sogod, dalawang bagong species ng salagubang o beetle na diskubre sa Southern Leyte. Pakinggan ang detalye ng balita mula kay Aljon Malot. Duha ka bagong species sa beetle kon bakukang ang nadiskubrihan sa grupo sa mga siyentista sa Mount Nacolod sa Silago, Southern Leyte. Sumala sa gipagawas nga pagtuon nila Annalyn Cabras, Tristan Luap Sinarillos ug Jason Ibanez. Ang maong mga species giklasipikar ubos sa genus nga Metapocertus heller o ginganlan nga Nacolod turquoise beetle o Metapocertus silago o Silago blue beetle o Metapocertus silago. Nasayran ngang makasaysayanong pag-ila na hitabo human nagpahigayon ang Philippine Eagle Foundation kung PEF o Biological Feasibility Assessment niadtong Setyembre tuig 2022 isip pagsuta kung ang Philippine Eagle mahimong buhian pagbalik sa Mount Nacolod. Matod sa mga tigpanukiduki, ang pagkadiskubre sa duha ka bag-ong mga species nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagdeklara sa Mount Nacolod nga protected area aron maproteksyonan ang mga talagsaong flora ug fauna batok sa nagkadayang hulga sa pagkadaot. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod, kini si Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Ministro ng Baptist Church na sangkot sa kasong murder, inaresto. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Duha ka mga ministros Baptist ang mipahuway sa ilang unang gabi is prisuhan. Human sila gidakop sa kapulisan niadtong Lunes, Oktubre 16 tungod sa pagpatay sa usa ka lalaki nga contestants pageants Cagayan de Oro, Mayo ning tuiga. Ang nasikop mao ang politiko og ministro nga si Bishop Denver Andales ug iyang kaubang pastor nga si Jether Nonot sa Lapasan Baptist Church. Sila si Andales ug Nonot na sikop sa Lapasan Baptist Church pinaagi sa warrant nga gi-issue ni Regional Trial Court Judge Marites Bernales. Gipasanginlan sa kapulisan nga si Andales ang kanhing kandidato sa pagkakonsehal sa Cagayan de Oro sa 2022 nga piniliay nga maoy utok sa pagpatay kang 2023 Mr. Cagayan de Oro candidate Adrian Pornelius samtang sinunot gipasanginlan nga nagsilbi nga kakonsabo. Ang 24 anyos nga si Pornelius gipusil patay samtang sakay sa iyang motorsiklo diha sa barangay Nazaret, Cagayan de Oro. Love triangle ang gituohang hinungdan sa pagpatay sa biktima. Kusganong gipanghimakak ni Andales ang mga pasangil kaniya. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Potable Water System Project ipatutupad ng DAPRDP sa bayan ng Godod sa Zamboanga del Norte. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Leslie Cubol. Ipatuman sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP ang Potable Water System Level 2 Project nga nagatidad og 103.6 milyon pesos. Ang nasangpit nga proyekto gipunduhan sa DA ilawom sa PRDP, sa European Union o sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Godod, Zamboanga del Norte. Ang gigikanan sa mainom nga tubig alang sa proyekto mao ang tinubdan nga naa sa barangay Siaman. Din mokabat sa 32 ka kilometros ang gilayon sa kutay sa mga tubo. Ikapadagayday lamang ang tubig sa upat ka mga reserboa o 192 ka mga tap stands nga ipahimutang sa upat ka mga barangay nga mao ang Lumogom, Poblasyon, Mauswagon o Baluno. Atol sa groundbreaking ceremony, gibutyag ni Godod Mayor
Abel Matildo nga ang potable water system project maghatag kinig oportunidad sa lokal nga mga trabahante sa ilang lungsod nga apektado sa pandemya nga makatrabaho sa maong proyekto. Matod niya, mokabat sa 420 ka mga trabahante nga gilangkuban sa mga skilled o unskilled workers ang makatrabaho sa maong proyekto. Kinasingkasing gipasalamatan ni Mayor Matildo ang DA Regional Office 9 gumikan sa pagpili sa iyang lungsod nga mabutangan sa proyekto ilawom sa PRDP. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cobol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Iligan. DILG Region 10 kinilala bilang functional ang 2022 Peace and Order Performance ng Iligan City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Giila sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 10 ang Iligan City isip functional sa Peace and Order Council o POC Performance Audit alang sa tuig 2022 base sa Memorandum Circular Number 2023-066. Kinihuman nakakuha ang dakbayan sa kinatibuk ang iskor nga 92.83% ug gipasidunggan ni atong Oktubre 16, 2023 sa Cagayan de Oro City. Kinumduman nga sa tuig 2021 nakakuha lang ang syudad og iskor nga 30.25%. Matod ni Iligan City Mayor Frederick Xiao nahingangha siya sa pagsaka sa Peace and Order score sa dakbayan alang sa tuig 2022. Matod niya bunga kini sa dedikasyon ug paningkamot sa lokal nga kagamhanan, kapulisan ug sa gobyerno aron mapalig-on ang kalinaw, kahapsay ug seguridad sa dakbayan alang sa mas malambuong kaugmaon sa mga Iliganon. Kalabot ni ini lakip kini sa 8-point socio-economic agenda sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron maminusan ang gidaghanon sa pangharas ug kriminalidad sa nasod padulong sa usa ka mauswagon nga ekonomiya. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.